Kristo, anak ng Diyos yun, hindi tao yun, kapatid. Yung anak, galing sa sinapupunan ng Ama. Paano tao yun? Kaya nga anak ng Diyos yun eh. Eh ikaw ba, kalabaw, manganak ka. Ang kalabaw, nanganak ng baka? Pwede bang ang kalabaw, manganak ng kambing? Ang anak ng kambing, ang anak ng kalabaw. Ang anak ng Diyos, Diyos yun. Ang anak ng Diyos, Diyos yun. Ang pinipilit nila, dahil sa siya ay anak ng Diyos, marapat lang na kilalaning siya ay Diyos. Kasi kung paanong Diyos ang Ama, Diyos din daw ang anak, kapatid na Diyos. So, Hindi po natin ipagtataka kung mayroon pong magtaglay ng ganyang paniniwala sapagkat pakinggan po natin ang nakasulat sa 1 Gs 31 hanggang 33 at 36 pa. Ganito po ang nakasulat. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ipinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay pinabato ka namin, kundi sa pamumuso. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Sinasabi ba ninyo tungkol sa Kanya na pinabalan ng Ama at sinugo sa sanlibutan, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Sana po napansin po ninyo na ang mga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos ay katulad rin po ng mga Hudyo na kaaway ni Kristo. Na inakala po nila na ang sinabi ng Panginoon sa Kristo ay siya po ay nagpapakilalang Diyos. kasi sinabi nga, at ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili na siya ay anak ng Diyos. Kaya para doon sa mga Hudyo na kaaway niya, namumusong ang ating Panginoong Hesukristo at nagpapakunwaring Diyos. Kaya ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo, sinasabi ba ninyo tungkol sa kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanlibutan? Ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Ang katotohanan po na dapat nating sampalatayanan, talagang ang ating Panginoong Hesukristo, anak ng Diyos. Pero hindi po dahil doon ay Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo. Pagka nagkaroon tayo ng ganong paniniwala na dahil sa ating Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos, Diyos na siya, para lang tayo kagayo ng mga Hudyo, di ba? Na kumaaway sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kapatid na Gerson, ano ang kamalian ng paniniwalang ang anak ng Diyos ay Diyos na rin daw sa kanyang likas na kalagayan? Pansinin po ninyo ang nakasulat sa unang 1, 3 at ang talata po ay 1. Ganito po ang ating mababasa. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Sana po napansin ninyo, kapag ka tinanggap po na dahil sa anak ng Diyos ay Diyos na, darami po ang Diyos. Dahil po ang mga Kristiyano man, ang sabi nga po, tinawag din ng mga anak ng Diyos. Darami ang Diyos. Samantalang ang katotohanan po na nakasulat sa Biblia, iisa lamang po ang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Ang tanong, ano ang pagpapakilala ng Biblia sa pagiging anak ng Diyos ng mga tunay na Kristiyano? Bakit hindi mapanghahawakan, kapatid na Gerson, yung sinasabi ng iba na dahil sa anak ng Diyos, Diyos na rin sa kanyang likas na kalagayan? Biblia po ang sasagot sa atin sa 1:1 at ang talata po ay 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Sana po muli napansin po ninyo ang pagiging anak ng Diyos, hindi po ito tumutukoy sa kalikasan, kundi ang sabi nga po, ito po ay ipinagkakaloob na karapatan na mula po sa Diyos. Iba yung karapatan kaysa likas na kalalagayan. Di ba? Akala nila dahil sa anak ng Diyos, Diyos na rin sa kanyang likas na kalagayan. Hindi nga po maaari sapagkat marami po ang mga anak ng Diyos. Dito, dadami din po ang Diyos kung gano'n ang paniniwala. Di ba? Kasi nga po, yung pagiging anak ng Diyos, hindi tumutukoy sa likas na kalalagayan, kundi tumutukoy po sa karapatan. Karapatan na kaloob po ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang tanong, iba niya ang sabi ng iba, ngayon sinasabi ng iba, kapatid na Gerson, iba yung pagiging anak ng Diyos ni Kristo kaysa sa mga binabanggit sa binasa mo sa Juan 1:12. Ang sa kanila'y kaloob. Samantalang, ang kay Kristo'y hindi. Yung daw pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, hindi daw kaloob yun. Tama ba yung paniniwala yun? Mabuti po ay sangguniin natin ang Biblia. Ganito po ang sagot sa atin ng Biblia sa 2 Pedro 1:16 hanggang 17. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Kristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katalamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak, siya ang lubos kong tinadudugdan. Maliwanag po ang sabi ng Biblia. Ang sabi po, nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan, ang tinutukoy ko ang Panginoon sa Kristo, nang ipagkaloob sa kanya ng Ama ang karangalan at kapurihan. At yun nga po ay naganap nang sinabi po ng ating Panginoon Diyos, ito ang pinakamamahal kong anak, ang lubos kong kinadulugdan. Pinatutunayan lang ng mga alagad na yung pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo talagang kaloob, di ba, na galing sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, nasabi ng iba, kung marami mang pinagkalooban
ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Natatangi raw ang ating Panginoong Hesukristo dahil sila ang ipinakikilala ng Biblia na bugtong na anak ng Diyos. Kaya, para sa kanila, si Diyos na rin. Yung bang pagiging bugtong na anak ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, nangangahulugang Diyos na rin siya sa kanyang likas na kalagayan? Hindi po. Dapat po maunawaan po ng ating mga taga-subaybay. Ang katumbas kasi ng salitang bugtong ay kaisa-isa o natatangi. Totoo po, natatangi si Kristo sa mga kadakilaang ibinigay ng Diyos sa Kanya sapagkat hindi po ipinagkaloob sa ibang mga anak din ng Diyos. Kaya mabuti ipaglingkod natin sa ating mga taga-subaybay. Ano-ano bang ilan sa mga kadakilaang ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos sa ating Panginoong Hesukristo? Kaya sinabi rin na bugtong na anak ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Ang isa po ay ang nakasulat po sa Gawa 5:31. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Ginawa po ang ating Panginoong Hesukristo na tagapagligtas. Ang Diyos po ang gumawa na tagapagligtas sa Panginoong Hesukristo. Ang Iglesia ni Kristo po ay naninindigan na ang ating Panginoong Hesukristo po tao sa kanyang likas na kalagayan. At iisa lamang po ang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama na nasa langit. Kinikilala po ng Iglesia ni Kristo na ang ating Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos. Mahalaga po yun sapagkat yun ang ikakikilala sa mga tunay na sa Diyos o mga lingkod po ng ating Panginoong Diyos. Pero tandaan po natin, hindi po ikinapagiging Diyos ang pagiging anak ng Diyos.